Mga minamahal na kapatid kay Kristo, pakinggan po natin muli ang exhortation ng ating Apostol Pedro, verse 22 ng kanyang sulat sa 1 Peter, having purified your souls by your obedience to the truth, for a sincere brotherly love, love one another earnestly from a pure heart, since you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and abiding word of God. Tayo po maning manalangin. Ama namin sa langit, salamat muli sa pagkakataon na kami na iyong mga niligtas at pinatawad ay malayang magkasama-sama sa pakikinig at pag-aaral ng inyong mga salita. Partikular sa sulat na ito ni Apostol Pedro. Hinihiling namin ang patnubay ng Banal na Espiritu. Dalhin nawa kami sa pagkaunawa ng iyong mga utos at ng iyong mga pangako for your glory. Kasabay nito ay makita namin ang aming pagiging guilty at masumpungan namin ang grasya na nagmumula sa inyo. Humantong nawa kami sa buhay ng pagsunod as our gratitude sa inyong kabutihan at pag-ibig sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang mga talata na ating binasa, verse 22 to 23, ay bumubuo ng isang pangungusap kung saan ang sentro na sinasabi ni Apostol Pedro ay ang pag-ibig na dapat ipakita ng bawat mananampalataya sa isa't isa. At ang ground o basihan ni Apostol Pedro sa utos na ito ng pag-ibig ng mga mananampalataya sa isa't isa ay ang espiritual na kapanganakan na kanilang naranasan. So naniniwala si Apostol Pedro na dahil totoong naranasan ang kapanganakan muli ng mga mananampalataya na kanyang sinusulatan. So sinasabi niya na ang bunga nito, yung kapanganakan muli, na totoong pag-ibig sa mga kapwa mananampalataya ay natural lamang na makita sa kanila. So ang sinasabi po dito ni Apostol Pedro na ang kapanganakan muli o ang bagong buhay kay Kristo ay dapat ipamuhay sa konteksto ng community o in a community setting, sa community ng mga mananampalataya. So bilang bahagi ng pamilya ng Diyos, so yung kapanganakan muli ay natural na dapat makita sa buhay ng bawat isa. So kung maalala po natin si Nicodemo nung pumunta kay Jesus, sinagot siya ng ating Panginoong Jesus, maliban ay panganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita o hindi siya paghaharian ng Diyos. So, isa po sa mga kilalang doktrina na ating lagi narinig ay regeneration precedes faith. Pero dito, sinasabi ni Apostol Pedro na yung regeneration is hindi lamang doktrina na naiintindihan natin yung proseso ng kaligtasan. So, sinasabi dito ni Pedro na yung regeneration na naranasan, yung doktrina na ito, ay nararapat na magbunga, makita, ma-express sa pamilya, sa church, sa community. Hindi lamang siya subjective na alam ko sa sarili ko na ako ay ligtas, ako ay nakaranas ng kapanganakan muli. Kung hindi, ito ay natural na makikita, ma-express, maipapamuhay sa loob ng Iglesia ng Panginoon, kasama ang kapwa mananampalataya. So, ang kingdom ng Panginoon is hindi natin hinihintay na tayo ay pumunta sa langit. Ito ay realidad na ating nararanasan ngayon. Na kung saan ang mga mamamayan ng kingdom ng Diyos ay namumuhay sa mutual love sa bawat isa. Ang tanong sa umagang ito, bilang mga mananampalataya ng CRCC, na ipapadama ba natin ang pag-ibig na sinasabi dito ni Apostol Pedro sa isa't isa? Nararanasan po ba talaga natin yung pag-ibig, bunga ng bagong pagkatao na meron tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo? Bago po natin sagutin ang tanong na ito sa ating mga sarili, nais ko pong ilatag sa umagang ito ang tatlong katotohanan. Una, the necessity of purification. Pangalawa, the power of the word of truth. At pangatlo, the command to love one
another. So una, the necessity of purification. Bakit kailangang maranasan talaga ito ng isang tao? At bakit mahalaga ang purification sa buhay ng mga mananampalataya? Alam po natin, by nature, after ng Paul, ang tao ay likas na makasarili. Namamalayan man niya yan o hindi. Yung makasarili, medyo masakit pakinggan, Pastor. Sige, gamitin natin self-centered. Medyo masakit, so man-centered. Pero ano man yung term na gamitin natin dito, ang babagsakan nito is makasarili tayo. Na kinakailangan lamang ng paggawa ng grasya ng Diyos upang makakilos tayo, makapamuhay nang hindi inuuna ang ating sarili. Ito ay bunga lamang ng paggawa ng Diyos. Sa mga sinusulatan ni Apostol Pablo, huwag po natin kakalimutan yung kanilang sitwasyon habang sinusulat ito ni Apostol Pedro. So ina-address po ni Apostol Pedro yung mga mananampalataya na nakakalat sa Asia Minor dahil nakakaranas po sila ng mga pag-uusig. At sa gitna po ng mga pag-uusig na to, yung suffering na nararanasan ng mga mananampalataya, ito yung exhortation ni Apostol Pedro. Mag-ibigan kayo. Bakit ito yung naging exhortation ni Apostol Pedro sa panahon na yun yung kanilang nararanasan? So kagaya ng ating sinabi kanina, sinasabi ni Apostol Pedro na ang natural na magiging bunga o epekto ng kapanganakan muli na naranasan ng isang individual ay tunay na pagmamahal sa kanyang kapwa. Lalo tigit sa kanyang kapwa mananampalataya. Yeah. Sorry. May tumalon pong isa. So, in-encourage po ni Apostol Pedro yung mga mananampalataya na kanyang sinusulatan na ipamuhay ang kanilang pananampalataya ng may pagmamahal. Pero ang natural tendency talaga natin bilang mga individual na mga makasalanan ay mag-respond sa mga pag-uusig, mga kahirapan na ating nararanasan ng mayroong pagiging selfish. I-prioritize yung ating unang pangangailangan, yung ating pansariling pangangailangan at interest above others. Sabi po ni Paul sa Romans chapter 2 verse 14 to 15 kung saan dinidescribe ni Paul kung ano yung kondisyon ng tao. So sabi niya, hostile to God and do not obey God's law. Ito yung natural sa atin, magrebelde sa kalooban at pinag-uutos ng Diyos. At lalo na sa mga panahon na tayo po ay nahihirapan, nag-i-struggle o nagsasuffer sa buhay. Ang tendency natin is i-isolate yung ating sarili, asikasuhin ko muna yung mga bagay na importante sa akin, na mahalaga sa akin. So yun yung tendency natin. At maaaring yun yung mangyari sa mga mananampalatayang ito. Pwede po bang mangyari yun sa mga sinusulatan ni Apostol Pedro? Yun ba talaga iniisip niya? Higit sa lahat, alam na alam ni Apostol Pedro na yun ay po pwedeng mangyari. Bakit? Ginawa po niya mismo yun sa ating Panginoong Hesus. Nung yung buhay niya ang malalagay sa bingit, so itinatwa niya ang ating Panginoong Hesus. At ganoon din ang mga mananampalatayang ito na kanyang sinusulatan. Sa mga pagkakataon na matetret na talaga yung kanilang buhay, ay possible na talagang unahin ng isang mananampalataya ng kanyang sarili sa halip na ang kapakinabangan ay kabubuti ng kanilang kapatid sa Panginoon. So the natural tendency is to respond to adversity with self-preservation. Kahit naman po hindi tayo nakakaranas ng mga pag-uusig, yun yung unang nagiging pagkilos natin. I-preserve, unahin yung sarili ko. Namamalayan man natin o hindi. Kapag may fellowship, may kainan,
Ah, simpleng bagay lang to. So, uunahin natin yung ating sarili and then hindi natin naaalala yung iba. Ito ay mga ekspresyon na hindi natin sinasadya, hindi natin namamalayan. Nagpapakita kung ano yung natural sa atin bilang mga tao. So dito in-exhort ni Peter ang mga mananampalataya na kanyang sinusulatan. Nasa gitna ng mga pag-uusig na kanilang nararanasan, nararapat na ipadama nila, ipakita ang pag-ibig sa isa't isa na nagmumula sa isang binago o sa isang malinis na puso. Yamang ito ay kanilang tunay na naranasan. Yung pag-ibig ng Diyos na kanilang naranasan sa kanilang buhay ay nararapat ma-express ng bawat mananampalataya sa kanyang kapwa mananampalataya. At ang ganitong klaseng pag-ibig na sinasabi ni Apostol Pedro ay hindi natural sa atin. Ito ay bunga lamang, epekto lamang ng grasya at paghipo ng Diyos. So hindi po dahil tayo po ay aktibo sa church, loyal sa church, panatiko sa church, laging nasa activity is nagagawa na po natin yung sinasabi dito ni Apostol Pedro. Na tayo ay nasa church dahil sa ating pag-ibig sa ating kapatid. May mga pagkakataon na nasa church tayo kasi may iniiwasan lang tayo sa ating buhay. O kaya yun yung ginagawa nating pantakip sa ating pagiging guilty, ating nagagawang kasalanan, o kaya may pagkukulang tayo sa isang bagay, so bumabawi tayo sa Diyos, nagiging active tayo. Pero hindi necessarily mean na nandun tayo dahil namumuhay tayo na may pag-ibig sa isa't isa. Hindi dahil ine-express natin yon sa ating mga kapwa mananampalataya. Kung pasipagan lang po sa church, kung pagiging panatiko lang po sa church ang pag-uusapan, ang basihan upang masabi na tayo ay talagang mature na mananampalataya at sumusunod sa kalooban ng Diyos, kung pasipagan lang sa mga bagay na yan, talo po tayo ng mga kulto na handang mamatay para sa kanilang sekta na inaaniban. So, hindi po ito yung klase ng pag-ibig na sinasabi ni Apostol Pedro na dapat makita sa bawat isa. It is the duty of all Christians sincerely and fervently to love one another. Our affection to one another must be sincere and real. It must be fervent, constant, and extensive. So mamaya i-discuss po natin yung ibig sabihin ng sincere na pagmamahal sa ating kapwa mananampalataya. Tumalo na naman ako dito. Sorry po. Yan. So dito, sinasabi ni Apostol Pedro na ang tunay na mananampalataya na nakaranas ng purification ng Diyos is humahantong sa pagsunod. Humahantong sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang salita pong purified na ginamit dito ni Apostle Pedro ay, ito po yung kahulugan, freedom from defilements or impurities. So in the literal sense, refers to ceremonial washing and purification undertaken to purity oneself from ritual defilement. So sa context po ng ceremonial purification, ang idea po dito is withdrawal from common use or profane use and dedication to God. Ang ibig sabihin, thereby making one ceremonially ready. So ang isang na-purify, na linis para sa Panginoon, ang magiging resulta sa Kanya is ready na magamit sa Diyos. At kapag po sinabi nating ready na magamit para sa paglilingkod o sa gawain ng Diyos, hindi po natin ito inihihiwalay sa tao. Ibig sabihin, pwedeng i-claim ng bawat isa na ako ay talagang tapat sa Diyos, nananampalataya sa Panginoon, handang ibigay ang aking buhay sa Diyos. Pero hindi po niya yun magagawa
ng walang koneksyon, ng walang kinalaman sa mga tao, sa mga mananampalataya na kanyang kasama sa church. Doon lamang niya mai-express, doon lamang niya maipapakita, doon lamang niya maipapadama yung kanyang pagiging ready na maglingkod sa Diyos. Papaano ang isang lingkod ng Panginoon, ang isang office bearer, ay magiging ready sa paglilingkod kung ang kanyang puso ay may kapaitan, may bitterness. So, hindi niya fully ma-accomplish ang kanyang tungkulin para sa mga mananampalataya na pinagkatiwala sa Kanya ng Diyos. Isa pong bagay na mapapansin natin dito ay yung sinabi ni Apostol Pedro na yung purification daw po na naranasan is sa pamamagitan ng pagsunod. Babasahin ko pong muli. Verse 22, "Now that you have purified yourselves by obeying the truth." So, by obeying the truth. Ano pong sinasabi dito ni Apostol Pedro? Sinasabi ba niya na naging malinis lamang tayo dahil tayo ay sumunod sa kautusan ng Diyos, sumunod sa salita ng Panginoon? Sinasabi ba nito na may bahagi tayo sa paglilinis, sa regeneration, sa pagiging sa kapanganakan muli na ating naranasan? Sabi po ni Matthew Henry, sa bahagi hindi natatakot si Peter na sabihin na yung purification, paglilinis, pagbabago ng puso na kanilang naranasan is nangyari nung time na sila ay sumunod. Sinasabi lamang po nito na hindi tayo passive. Hindi tayo passive sa paglilinis ng puso na ating naranasan. At ang obedience na binabanggit po dito ay kinokonekta sa pananampalataya. Tayo ay tumugon sa panawagan ng salita ng Diyos. Tayo ay tumugon sa Ebanghelyo. Ito po yung picture nung word na ginamit dito ni Peter, na obedience. One, listening and following instructions. Submitting to that which is heard involves a change of attitude, forsaking the tendency of fallen nature to rebel against divine instructions and commands, seeking God's will, not self-will. So, ang purification na binabanggit po dito na kinokonekta ni Peter sa pagsunod is yung nung marinig ng isang individual ang mabuting balita, siya ay tumugon ng may pagsisisi at pananampalataya. Pagsisisi sa kanyang kasalanan at pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So, ito yung purification na dapat maranasan ng bawat individual bago siya humantong dun sa tunay na pag-ibig sa kanyang kapwa na sinasabi dito ni Apostol Pedro. At ito po ay mangyayari lamang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. The power of the word of truth. Kanina ibinasa po natin ang sinasabi sa Ezekiel chapter 36 verse 22 to 28 na kung saan nagpapakita po ito kung paano sa Old Testament pa lamang ay pinangako na ng Diyos na kanyang lilinisin ang kanyang bayan mula sa kanilang karumihan at sa kanilang mga Diyos-Diyosan. So, nakita natin kanina sa ating pagbabasa nito na isa sa pangako ng Diyos ay bibigyan sila ng isang bagong puso at pagkakalooban sila ng bagong espiritu. So, hina-highlight po ng mga talatang ito na ating binasa dito sa Ezekiel na ang initiative sa pagliligtas, sa pagbabago ng puso ay sa Diyos. Mula po sa Ezekiel 36, ang sinasabi dito ni Apostol Pedro na pag-ibig sa bawat isa ay makikita natin na bunga lamang ng pagkilos at katuparan ng pangako ng Diyos. Ang bagay na ito ay makikita natin sapagkat ito po ay na-reveal sa pamamagitan ng mabuting balita. Saglit nga lang po. Marami nito. Ang katotohanan ng pagbabago ng puso na binabanggit dito ni Apostol Pedro at katuparan na sinasabi sa Ezekiel chapter 36 ay makikita natin sa pamamagitan ng mabuting balita.
Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay nakasumpong ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang buhay at kamatayan sa cross at muling pagkabuhay, hindi lamang naging posible ang kaligtasan sa atin, subalit ito ay naging realidad sa bawat isa na nagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Ang paglilinis ng puso, ang purification ay naging available para sa bawat isa na tunay na nananampalataya sa ating Panginoon. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang pangako ng kapatawaran sa mga kasalanan is available para sa bawat isa sa atin na nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Sa pamamagitan din ng pagpapahayag ng mabuting balita, ina-announce dito ng banal na Espiritu ay isa sa atin at siya ang mag-i-enable sa atin na makapamuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Sa mabuting balita natin nakikita ang mga katotohanan ito na ang pinangako ng Diyos sa Old Testament kabilang yung Ezekiel 36 ay totoong nararanasan. Every time na pinapahayag o ipinapangaral ang mabuting balita. Tanging sa pamamagitan lamang po ng pagpapahayag ng mabuting balita tayo nakakasumpong ng pag-asa. Ang pagpapahayag po ng mabuting balita ay nag-create ng pananampalataya sa nakakarinig nito. Hindi lamang nag-create, ito rin po yung nagpapalago ng ating pananampalataya tuwing ating naririnig sa bawat pangangaral ng mabuting balita. The gospel is the means by which God's promise of purification and transformation is revealed and applied to believers. Wala pong pangangaral ng mabuting balita. Wala pong purification na mararanasan ang isang individual. Ito po yung sinasabi ni Matthew Henry. To purify the soul supposes some great uncleanness and defilement which had polluted it, and that this defilement is removed. So, nung siya ay na-purify, and then sabi niya, neither the Levitical purification under the law, nor the hypocritical purification of the outward man can effect this. So, sinasabi niya na ang purification ng kaluluwa o ng isang puso ng tao ay hindi kailanman magagawa sa pamamagitan ng seremonya, ng ritual, ng anumang pagsisikap na gagawin ng isang individual. Isa sa mga normal nating maririnig sa mga kapatiran sa isang iglesia, lalo na sa mga panahon na si kapatid ay nanghihina o nanlalamig. Pastor, papahinga muna ako. Ayusin ko muna yung sarili ko. Papaano maaayos ang isang puso, ang isang kaluluwa ng hiwalay sa iglesia ng Diyos? Papaano maaayos ang isang puso ng hiwalay sa pakikinig ng gospel ng Panginoon? Walang ibang paraan. Hindi mo yan magagawa. Hindi natin yan magagawa kahit anong pagsisikap ang gawin natin. Ang paglilinis ng ating puso is mararanasan lamang sa paanan ng Diyos. Tuwing ipinapahayag sa atin ang gospel ng ating Panginoong Jesucristo. The gospel is called truth in opposition to types and shadows, to error and falsehood. This truth is effectual to purify the soul if it be obeyed. Yun lang. Yun lang. Pastor, lagi naman ako nakikinig ng mabuting balita. Sa Reformed naman na church ako nakikinig, pero parang hindi ko nararanasan sa buhay ko yung paglilinis ng puso ko. Hindi talaga ako nagmamature. And then, ina-acknowledge naman natin ito. And then si Matthew Henry, sabi niya, this truth is effectual to purify the soul if it be obeyed. Ang kapangyarihan po ng mabuting balita na naglilinis ng ating mga puso, ng ating kaluluwa, ay totoong may epekto sa isang individual kung siya ay tumutugon sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Walang pananampalataya is mananatili ka sa iyong kasalanan.
Walang pagsisisi, mananatili ka sa iyong karumihan. Many hear the truth, but are never purified by it because they will not submit to it nor obey it. Hindi sila humahantong sa pananampalataya, pagsusuko sa ating Panginoong Hesukristo. The souls of Christians must be purified before they can so much love one another. So ito yung kailangan maranasan ng isang individual. Isa pang bagay patungkol dito, every time na tayo po ay nakakarinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, doon lamang natin nawi-witness ang kapangyarihan nito na talagang bumago ng buhay o puso ng isang individual. Kung inineglect po natin ang bagay na to, ang pangangaral, pagtuturo ng mabuting balita, so paano natin makikita, paano natin mawi-witness ang katotohanan ng ating Panginoong Jesucristo ay gumagawa sa buhay ng kanyang mga iniligtas. Dako po tayo sa ating pangatlong katotohanan. The command to love. Ang selfishness na binabanggit natin kanina sa ating simula, hypocrisy, even deceit, or even flattery, ay may mga pagkakataon na ito po ay itinatago, ikinukubli sa salitang pagmamahal. So sabi po dito ni Apostol Pedro, mahalin natin ang ating kapatid ng sincere. And yung Greek na ginamit niya, isa pag Greek na ginamit niya dito is anopokritos, ng walang kaipokritohan. Anong ibig sabihin nun? Ang totoong pag-ibig is nagmumula lamang sa isang puso na binago ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. At ang natural at ang direktang consequence ng pagbabago ng puso is magkakaroon siya ng tunay na pag-ibig sa kanyang kapatid sa Panginoon. Ang isang individual na binago ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita ay magkakaroon ng kakayanan na magpakita ng authentic o ng genuine love sa kanyang kapatid at walang halong kaipokrituhan. Yung word na sincere, sabi po dito sa isang commentary, ay galing po siya sa Latin word na sincerus, which means without wax. At ang kwento po dito is yung mga nagtitinda ng palayok or ng jar. So kapag sila ay nagtitinda, may mga pagkakataon na nagkakaroon ng crack yung jar na kanilang binebenta. Ano ginagawa nila? Pinapahiran daw po nila yun ng wax. Yung kakulay ng jar na kanilang ibinebenta. And then sa katagalan ng ganitong kalakaran, yung mga bumibili is natuto na. Naintindihan na nila na may mga ganito palang ginagawa itong mga nagtitinda rito. May pandarayang nangyayari. Hindi totoo. So, ginagawa nila, yung jar ay inilalagay nila sa araw. At habang nabibilid siya sa init ng araw, yung wax daw po ay natutunaw. So, yung init ng araw is nire-reveal yung tunay na kondisyon ng jar na kanilang ibinebenta. At dahil dito, ang ginagawa ng mga nagtitinda ng jar, is nilalagay na nila doon sa kanilang jar na tinitinda without wax. So, totoo to. Genuine yan. Hindi mo na yan kailangang ibilad pa sa araw para makita kung ito ay totoo. At sa isang banda, ito rin po ay totoo sa atin bilang mga mananampalataya. Na yung init ng araw o yung trials, yung sun ng trials and suffering is nire-reveal yung pagiging totoo ng ating pag-ibig sa ating kapatid.
nakikita kong sincerous, nakikita kong without wax yung ating pag-ibig. Kung maayos po yung ating buhay, okay tayo, wala tayong mga problema pinagdaraanan, wala mga pagsubok, napakadali pong mag-express ng concern ng pag-ibig sa bawat isa. Pero sa mga panahon na tayo sa ating mga buhay is nakakaranas ng mga kahirapan, mga struggles, even ako, guilty po dito, ang tendency ko is maging selfish. Uunahin ko muna yung sarili ko bago kita asikasuhin. At nakikita po ba natin ito sa ating kalagitnaan? Kung nakikita natin ito sa ating kalagitnaan is nagpe-fail po tayo sa sinasabi ng Diyos, sa kinukumad ng Panginoon sa kanyang iglesia sa pamamagitan ni Apostol Pedro. At normal naman talaga yon sa atin na unahin natin yung ating mga pangangailangan bago yung kapwa. Ang problema dito is hindi natin nakikita yung kapangyarihan ng salita ng Diyos sa bawat isa sa atin na tuwing ipinapahayag natin ito, ipinapadama natin yung pag-ibig, nawi-witness natin na totoong makapangyarihan, totoong may ginagawa ang Diyos sa ating mga buhay. Tuwing nare-remind tayo ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para sa bawat isa. Ang pag-ibig sa ating kapwa mananampalataya na pinipresent dito o i-exhort dito ni Apostol Pedro is hindi po isang suggestion. At si Pastor Jay ay hindi rin po nagsasuggest ng mga bagay na ito. Sa halip, ito po yung natural, ito yung logical, at ito yung necessary na resulta ng isang puso na totoong nakaranas ng pagbabago mula sa Diyos. Hindi po ito kailangan pang ipilit. Ito ay natural na dadaloy sa inyo. Pero dito ay nire-remind tayo ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng sulat ni Apostol Pedro. Ibigin ang isa't isa. Yamang tayo ay totoong nakaranas ng kapanganakan muli. Nakaranas ng paghipo ng banal na Espiritu. And then, pag-isipan po natin ang mga bagay na ito. May mga pagkakataon ba sa ating kalagitnaan na okay lang na hindi mo makita tuwing araw ng Panginoon si kapatid na hayaan mo na eh. Ganun naman talaga yung kapatid na hayaan mo na yun. Okay lang na wala siya tuwing araw ng Panginoon. Or may mga pagkakataon na nakikita natin yung kanyang buhay is late, minsan absent. Sa halip na i-approach natin is pag-uusapan na lang natin, nakita mo na naman si kapatid, late na naman wala na naman siya Ang love na sinasabi po dito ni Apostol Pedro is yung totoong pagmamahal is to approach yung person, kapatid, hindi ka namumuhay ayon sa pananampalataya. Ninineglect mo yung pakikinig ng mabuting balita na magpapalusog ng pananampalataya at ng kaluluwa mo. At kung tayo po, mga kapatid, ay magpapatuloy sa ganitong klaseng attitude sa bawat isa, is nagkakasala po tayo sa Diyos. Isa pang bagay, ito po yung totoong nararanasan natin sa Iglesia ng Diyos. Papaano sa mga pagkakataon na gusto nating ipahayag ang ating concern, ang ating pag-ibig sa ating kapatid, pero ayaw niyang tumanggap. And then ito kapatid, ang mabuting balita ay talagang natural na gagawa sa ating mga buhay. Lamang, tayo po ay mayroong obligasyon. Tayo po ay may tungkulin bilang kapwa mga niligtas at pinatawad ng Diyos na bigyan ng pagkakataon ng ating kapatid na makapagministeryo sa ating buhay. Sa pamamagitan ng kanyang paalala, ng kanyang pag-rebuke, ng kanyang pagkukorek. Kung hindi ko bibigyan ng pagkakataon sa kapatid, na-correct ako, pagsabihan ako, is para kung nire-reject yung gospel na maranasan ko at maranasan siya at maranasan niya na siya ay magamit ng Diyos
para sa aking benepisyo at benepisyo niya at benepisyo ng bawat isa. So sinasabi dito na tayo po sa bawat isa bilang mga mananampalataya ay may pananagutan na magbukas ng environment o kultura sa isang iglesia o sa ating kalagitnaan na kung saan ang pag-ibig sa isa't isa ay malaya, magaan nating may papadama. Kasi kahit po alam natin itong mga bagay na ito, kung napakahirap po ipadama, bakit hindi ka open? O, ayaw mo sa ganito, ayaw mo sa ganon. Napakahirap magpadama. Dahil nire-reject natin yung mga bagay, mga pag-approach, pagtutuwid at pag-encourage ng ating mga kapatid. So nawa ang mga katotohanan ito na binabanggit dito ng Apostol Pedro, verse 22 to 23, ngayamang tayo ay tunay na nakaranas ng kapanganakan muli. Tayo ay nararapat magpakita ng pag-ibig sa bawat isa. Nawa po mga kapatid ay tulungan natin ang bawat isa na mag-create ng mga oportunidad ng environment at kultura na kung saan tayo po ay malaya makapagministeryo sa ating kapatid, masunod ang kalooban ng Diyos at maipadama ang ating pag-ibig, ang pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Maging welcome nawa sa bawat isa ang pagkokorek, pag-admonish, pag-encourage sa pamamagitan ng mabuting balita na tayo po ay kapwa na umaasa lamang na maranasan ang grasya nito sa ating mga buhay. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama, maraming salamat sa mga salita mong ito na nagpapaalala sa amin ng kapanganakan muli na aming naranasan. Salamat din sa katotohanan na ang kapanganakang ito ay hindi namin maaaring itago lamang sa aming sarili o panghawakan lamang na hindi namin na-express sa gitna ng aming iglesia na nakakaapekto at nagiging benepisyo sa bawat kapatid. Salamat sa mga pagkakataon na neglect namin ang aming duty ng pag-ibig sa aming kapatid sa Panginoon. Hinihiling namin ang patuloy mong grasya ay aming maranasan. Tulungan mo kami na makapag-create ng environment, kultura at oportunidad na kami ay magaan, malaya, na maipadama ang aming pag-ibig. Pag-ibig na bunga ng inyong pagkilos. Pag-ibig na nagmumula sa inyo, o aming Diyos. Salamat aming Ama, sa iyo po namin dinudulog ang lahat ng ito na may papuri at pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.